Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako, Almighty Father, for guiding us, taking care of us, every hour, every minute, every day, all year round. And I thank Jesus Christ for teaching us the path to our Father. And I thank the Holy Spirit for comforting us. So when we are, yung low morale or low in spirit, when we pray to the Almighty Father, to Jesus Christ and the Holy Spirit, pinapalakas niya tayo, binibigyan niya tayo ng strength, and every day, nare-renew yung strength na yon, every day. Kaya, patuloy tayong magkaroon ng faith in our Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Lahat naman tayo may pinagdadaanan ng mga problems, trials, tribulations, issues sa buhay. Pero, have faith in the Almighty Father. Trust Him. Hindi tayo mapupunta or mababaliwala yung pananampalataya natin sa tatay natin. If we trust Him, makikita niya yon. Para tayo yung dumadaan sa refined by fire, tested in gold, para makasama tayo sa 1/10. Dahil 1/3 yung mga tao na they gave their lives to the Almighty Father, to Jesus Christ and the Holy Spirit. Pero yung mga 1/3 na yon, dadaan pa rin yon sa process ng pagpapurify ng refined by silver, tsaka test by gold. Kaya hindi madali makapunta in heaven. At makakapunta lang tayo in heaven if we trust our Father, dahil nothing is impossible with our Father. Nothing is impossible with God. So in every aspect of our lives, financially, physically, like health-wise, ano pa ba? Yun lang naman ang gusto natin, di ba? Health and wealth. No? Yung mga tao, health and wealth and family. Yun lang naman ang gusto ng tao, pero syempre gusto na lahat, no? Pero hindi lahat ng mga aspeto na yun ay magiging fulfilled or successful. May bagay si Almighty Father na binabawasan para hanapin natin siya. Kasi kung lahat nasa sa atin na dahil sa makasalanan tayo, hindi natin siya hanapin. So, inaalaw niya na mangyari ang mga bagay na mga pangit sa buhay natin to teach us a lesson, and at the same time, matutunan natin siyang hanapin, makilala, mabuti. At dapat tayo magpasalamat dahil ginagawa ni Almighty Father yon. It's for us, it's for our soul, para makabalik tayo sa Kanya. Kasama natin sila sa everlasting life and to rule with Jesus in heaven, in the New Jerusalem, no? So last time we read Isaiah chapter 8. So sa Isaiah chapter 7, binanggit na rin yung prophecy na si Jesus, Emmanuel, God is with us, na ipapanganak ng virgin birth. So dito naman sa Isaiah chapter 8, binanggit din dito si Jesus Christ. Siya yung river
of life, the waters of river, na strong and mighty. Si Jesus Christ ito. Na buong mundo, i-feel niya ng kanyang mighty and strength and glory. Si Jesus Christ. Dahil siya ang kaisa-isang anak ni Almighty Father. Na nag-prevail, hindi nagkasala, holy, God. No? Wala nang iba pa. Kaya si Jesus lang ang karapat-dapat na itaas natin ang pangalan at yung tatay natin at syempre ang Holy Spirit. Wala na tayo iba pang tatawagan dahil Jesus is enough. Enough yung pagkakapako ni Jesus on the cross is enough. Ngayon, kung may hinahanap pa kayong iba na mga tao na devotee kayo ng ibang mga kung sino-sino man kayong devotee kayo sa other than the name of Jesus, ibig sabihin you don't have faith in Jesus. Nakukulangan kayo sa power ni Jesus, kaya naghahanap pa kayo ng iba pa. Nakukulangan ba kayo sa power ni Jesus? Siya lang kaisa-isang namatay na nabuhay. Nakukulangan pa ba kayo? At magbabalik siya sa last days. Siya lang ang kaisa-isang magbabalik. Hindi na, yung mga tinatawag yung ibang mga pangalan, hindi na magbabalik yon. Dahil nandun na sila. Ang babalik lang si Jesus Christ. Promise ni Jesus Christ yun. Promise ni Almighty Father yun. At kay Jesus ibinigay ang everlasting kingdom. The kingdom that will never end. Ngayon, yung may mga nag-claim dito sa mundo about kanila yung kingdom, may mga kingdom sila dito sa mundo, yung mga tao na, huwag ka na naniniwala sa mga tao na yun. They are false prophets, false teachers, na ginagawa lang nila ay magpayaman dito sa mundo. Maghihingi sila ng pera, ng tithes, offering. Inaano nila yun, requirement sa kanila yun. Kay Almighty Father, hindi requirement. Kay Jesus Christ, hindi requirement. Walang binabanggit si Jesus Christ about the tithes. May narinig ba kayo, sabi ni Jesus, magbigay kayo ng tithes? Wala, di ba? Anong unahin? Unahin, yung ipinag-utos ni Almighty Father, yung gumawa ng tama. Nagbibigay nga kayo ng tithes, pero hindi naman kayo gumagawa ng tama. Para saan pa yung tithes na binibigay ninyo? At saka yung mga apostles, wala namang itinuturong tithes yan. Di ba? Si Paul, wala siyang itinuturong tithes. Wala rin siyang nakukuha na support from the church that he established. Merong binanggit siya, di ba, sa New Testament. Wala siya nakukuha support. Okay? Kaya wag kayong magtuturo ng tungkol sa tithes. Ginagawa ninyong business. Kung ang paghingi ng tithes nakaka-stumble ng tao, wag na kayong humingi. Kung yun ang nakakapaghiwalay sa mga tao, wag na kayong humingi. Kasi magiging dahilan yun para magkasala yung mga tao, mapalayo sila kay Almighty Father. Hindi naman nire-require ng Almighty Father yun. Dahil hindi naman kayo Levites, hindi naman kayo Jew, ba't kayo manghingi ng tithes? At nasa New Covenant na tayo. Yung nasa Old Covenant, may law doon. Mosaic law. Levites. Ngayon, dahil na kay Jesus na tayo, no? Yung law na binigay sa atin Jesus, love the Lord your God and love your brethren. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, your mind, with all your strength, and love your brother as you love yourself. Walang sinasabi doon na may Levites dito, may high priest. Wala na. Ang high priest natin si Jesus Christ. Anong gusto ni Jesus Christ? Denying ourselves. Taking up our cross and follow Him. And then, yung faith natin, kaya tayo makakatulong sa mga tao, it's because of our faith in Jesus Christ. So, result of our faith is the works that we do to our brethren. No? And it's not about money. Sometimes, magbibigay ka ng advice or
You teach them how to pray. You teach them to call on to our Father. It's not monetary. Dito kasi sa mundo, lagi gusto may kapalit eh. No? Dito sa mundo, ganun. Kay Almighty Father, ang kapalit, buong buhay natin. Denying ourselves. Giving ourselves more than 10%. Yun. And it's not money. It's ourselves. Walking in the path that Jesus tread on. Kung ano ang dinaanan ni Jesus. Doon tayo dadaan. Makipot yung dinaanan ni Jesus. Napakahirap yung dinaanan ni Jesus. Yun ang dadaanan natin. Kaya nga, diba? Refined by silver, tested by gold. So, basahin na natin, itong Isaiah chapter 9. At saka ito pala sa Isaiah chapter 8, no? Ano ba yun nandito? Na katakutan natin si Almighty Father. Yung galit niya. Huwag kayong magalit sa galit ng ibang mga tao. Yung utos ng mga tao. Huwag kayong matakot. Ang katakutan natin si Almighty Father. Dahil si Almighty Father may-ari ng soul natin. Siya rin ang may-ari maglalagay sa atin kung saan tayo nararapat. Meron akong narinig sa internet, kanya raw ang kaluluwa ng mga tao. Ba't ganun yun? Mali yun, ha? Walang tao ang may-ari ng kaluluwa ng kapwa niya tao. Ang may-ari lang, Diyos. Sino Diyos? Si Almighty Father. Siya ang may-ari ng kaluluwa natin dahil siya ang nag-create sa atin. False prophet yun, false teacher yun. Kiniklaim niya, no? Sarili lang niyang salita yun, hindi siya nagsasalita, hindi niya nag-aan ng Bible, kundi, kung binabasa man niya ang Bible, inaano niya, parang, kailangan na niya siguro sa mental institution, kasi kung ganun siya, pat ganun, mental institution na yung kailangan niya. Hindi na kasi sa Bible ang kinukuha niya, sarili na niya, ang itinataas niya. Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Kaya ngayon, binigyan siya ng leksyon ni Almighty Father. Okay? So, wag tayong maging ganon dahil bibigyan tayo ng leksyon ni Almighty Father. Matakot tayo sa tatay natin. Holy yung tatay natin. Wag natin i-mock na inihalin tulad natin siya sa mga bagay o sa mga tao dito sa mundo. Hindi ganun si Almighty Father. Hindi ganun si Jesus Christ. Although naging tao si Jesus Christ, iba si Jesus Christ, hindi siya nagkasala. Never. Kaya ang tatawagan natin lagi, si Almighty Father, kung may tanong tayo, kay Almighty Father tayo lagi lalapit. Seek Him. So, dito tayo sa Isaiah chapter 9. Binabanggit, inuulit ko, prophetic book to, hindi pa nangyayari. Ang nangyari lang dito, yung pinanganak si Jesus, di ba? Virgin birth. So, fertilized egg na ilagay sa womb. Tao si Mary, kaya naging tao si Jesus, dahil tao si Mary. God si Jesus, pero nailagay siya sa womb, kaya naging tao siya, nagkaroon siya ng flesh and blood. Kaya si Mary, tao siya. Kasi hindi pwede maging Diyos si Mary, tapos Diyos si Jesus. Si Jesus ay isang Diyos na punta kay Mary na isang Diyos din. Hindi. Paano magiging tao si Jesus kung Diyos si Mary? Okay? Yun lang ang logic dun. Hindi pa maintindihan ng mga tao.
At ang nag-resurrect lang from the dead, si Jesus Christ, after 3 days. He died from the cross, and then after 3 days, He resurrected. And after 40 days, He ascended into heaven. After 40 days, umakyat siya sa heaven, kasama ang body. Si Jesus Christ lang yan. Yun ang naka-record sa Bible. Wala nang iba pa. May mga nag-claim na may isang tao na nag-ascend sa heaven, o may isang babae na umakyat sa heaven. Hindi totoo yun. Gawa-gawa lang yun ng tao. Kasi, meron may katuruan kasi yung sa Romans, no? Roman government nung time na yon, nung si Constantine ang leader, pinaghalo-halo niya lahat ng mga religion para magkaroon ng isang religion, powerful religion, na up to now meron, naka-stand pa rin yung religion na ginawa ni Constantine. Paano nagawa ni Constantine yan? Nagpatawag siya ng mga council, no? Hindi ko alam kung naiintindihan niyo siya, sabi ko. Nagpatawag ng council si Constantine. Wala naman sa Bible yung sinasabi na nakakita si Constantine ng cross. Kaya ginawa ni Constantine yun kasi nagdidwindle na yung Roman government noon. Kailangan niya kumuha ng mga soldiers, lahat ng mga tao, lahat ng mga lalaki na able men na maging soldiers. Ngayon may mga Christian doon. Sinabi niya na nakakita siya ng sign from heaven, na nakakita siya ng cross. Kaya ngayon, nainganyo ngayon yung mga Christian or followers of Christ na maging soldiers kasi nga sinabi ni Constantine na hindi naman proven. Ginamit niya yung pangalan ni Jesus Christ, and then dahil sa nanalo sila nung time na yun sa war, nagpatawag siya ng council, nagpagawa siya ng bagong religion. So, iba-ibang mga religion, pinagsama-sama niya. Kaya ang tawag doon ay people's religion. Naintindihan niyo? People's religion. Hanapin niyo kung bakit people's religion. Romans, created by Constantine. You search for it over the internet if you want. Pero hindi yun yung, may mga Christian kasi na nagsasabi na ngayon na yun ang religion na magiging beast. Hindi yun ang beast. Dahil daw nakasit sa 7 hill, yung kanilang 7 hills, yung kanilang pinaka main building na tinatawag. Ang 7 hills, it's the continent, hindi hill mismo na malilit na bundok, kundi kontinente yon. Ilang kontinente ba meron ang buong mundo? Di ba? 7. So, lahat tayo sakop ng Babylon. Lahat tayo sakop ng beast. At kung sino man yung nagpilit sa inyo na magpalagay ng gamot na hindi naman talaga tested, nung time nung nagkaroon ng sakit daw ang mga tao, yun ang isa sa mga bumubuo ng beast, pero mas meron pang mas nakakataas sa kanya na tao. Okay? At yung false prophet ay magaling siya sa computer. Magaling mag-manipulate ng mga images. Kaya kung may makikita kayong images in heaven, no, na madali nang i-computer ngayon. Ang tawag ba doon? Yung itinatapat sa clouds. Madali na ngayon. Huwag kayong magpapaloko, ha? Dahil may mga signs na magbasa tayo ng Bible. Pag nagbabasa tayo ng Book of Revelation, may blessings doon na nakalagay na blessed are those who read this book. Pagpapalain kayo ni Almighty Father. When you read the Book of Revelation, huwag kayong matakot.
At saka yung 24 elders doon, alam na natin, yung 24 elders ng Book of Revelation, the 12 tribes, yung si Judah, si Reuben, Zebulun, Naphtali, Manasseh, Issachar, sino pa ba yun? Madami, 12 sila. Wala lang doon si Dan at si Ephraim. Dapat sana si Ephraim ang nandun instead of Manasseh. Pero dahil nga sa kasalanan ni Ephraim, nawala si Ephraim at ang ipinalit ay si Manasseh. And then, si Dan, ang kasalanan naman niya ay yung idolatry. Galit si Almighty Father sa idolatry. Sana maintindihan natin yan. Galit si Almighty Father, idolatry. Nasa 10 Commandments yan. Na iniba ng ibang religion. Para lang maipasok ang kanilang pinag-mix-mix na religion from mix-mix na yun na religion, kaya nga people's religion ang tawag doon, or people's beliefs. Kasi nga, from Eastern religion, kumuha sila. Tapos kinuha naman nila yung sa mga iba-iba pang mga religion, mga pagan religion. Kaya ang dami nilang tinatawag na mga names. Tayo, bilang isang followers of Christ, sino lang tatawagin nating name? Si Jesus Christ, si Almighty Father, and the Holy Spirit. Kaya hindi tayo maniniwala sa mga maliliit na ginawa ng mga tao, tapos sasambahin natin, o dadasalan, oy, ito dadasalan ko to, ito si ano, ito si Jesus, ito, ito si Almighty Father. Wag, ano to, binabastos natin si Jesus, binabastos natin si Almighty Father. Tapos dadamitan mo, binabastos natin si Almighty Father. Bakit? Gawa ng tao, gawa ng kamay ng tao, madumi ang tao na gumagawa. Hindi, na-bless na yan. Sino nag-bless niyan? Si Jesus ba? Si Almighty Father? Hindi pa ba si Almighty Father ma-bless yun dahil hindi niya gusto yun? Sino nag-bless nun? Mga tao din. Walang taong infallible. All have sinned and fall short of the glory of God. All have sinned. Pag sinabi mong may taong isang infallible, ginagawa mong sinungaling si Jesus. Ha? Huwag niyo ating gawing sinungaling si Jesus. Sino ang sinungaling? Ang tao. Tao ang sinungaling. Matagal na sa atin itinago ang Bible. Sinunog nila ang Bible ang time na yun. Akala nila masusunog nila ang Bible. Sino ang nagpasunog ng Bible na yun? Roman government. I-search nyo. At nung tinatranslate into English, sino ang nagpapatay sa mga nagtatranslate into English ng Bible? From Latin and Greek. I-check nyo kung sino nagpapatay. Kahit sirain ng Bible, may matitira pa din. Salita ng Diyos to. Powerful si Almighty Father. Walang makakapagtalo kay Almighty Father. Tested, true and tested na si Almighty Father. Hindi pwedeng kalabanin si Almighty Father. Mapapatay man ng mga tao, ang mga tao na naglilingkod kay Almighty Father. Pero yung mga kaluluwa ng mga tao na naglilingkod kay Almighty Father, na kay Almighty Father, yung soul ng mga tao na yun. Blessed are those who are persecuted and in my name's sake, sabi ni Almighty Father. Kaya nandun kay Almighty Father yung mga tao na sinunog, pinagbintangan ng mga mangkukulam, pinagbintangan ng kung ano-ano. Dahil kakaiba. May mga taong gano'n. Noong time na yon, may mga kakaibang tao. Nagbabasa sila ng Bible. Lagi lang sila nag-iisa. They talk to God. They have the Holy Spirit in them. But when people heard them and people saw them,
They thought they were witch or warlock or something. Ang ginawa, sinunog sila, pinatay sila. Kung ikaw, pumapatay ka ng tao, sinusunog mo ng tao, nang bibintang ka ng tao, maka-Diyos ka ba? Hindi ka maka-Diyos, sa demonyo ka. Sinusunod mo ang utos sa'yo ng demonyo. Kaya yung mga tao na pinatay, hindi lahat yon ay mga mangkukulam. No? Kasi yung mga tao na yon ay, kasi nagtataka kayo, bakit dati nakakapaggamot, mabilis maggamot ang mga tao? Kasi nga, mayroong mga ginagamit si Almighty Father ng mga prophets, may mga tauhan siya na nagbabasa ng Bible sa mga tao na iintindihan. And then, yung mga ibang tao naman, ba't niya iintindihan? Bakit ganito siya? Bakit siya iba? Patayin natin siya, baka mangkukulam siya. So, ang ginawa nila, pinatay. Kung ikaw ay isang pumapatay ng tao, hindi ka kay Almighty Father. So, yung lahat ng mga tao na pumatay sa mga tao, kay mangkukulam man siya o hindi, kung pinatay mo yung tao. Killer ka, kay Almighty Father ka ba? Hindi. Kung nagbibintang ka ng masama sa tao, wala kang pruweba, walang sinasabing masama ang tao, kundi puro kay Almighty Father. Puro sa kabaitan ni Almighty Father. Tapos pinagbibintangan mo ng kung ano-ano. Ano ang tawag sa'yo? No? Kaya, kay Almighty Father lahat tayo mananagot. Mga sinasabi natin, mga binibigkas ng bibig natin, mga gawain natin, kay Almighty Father. Kay Jesus Christ, as Jesus Christ ang magja-judge sa atin, dahil siya ang nakapunta dito sa mundo, nakatira sa mundo, nakasama niya ang tao, naging bata siya, naging baby siya, lumaki siya. Alam niya, nakita niya. Kaya siya ang magja-judge in the last days, si Jesus Christ. At yung kanyang kingdom, yung kanyang kaharian, it will never end. At yung mga faithful kay Jesus Christ, kahit kunin man sa kanila ang kanilang katawan, no? Sirain man ng mga tao ang kanilang katawan, pero yung kanilang soul mapupunta kay Almighty Father, kay Jesus Christ, and they will reign with Jesus Christ for all eternity. Mag-start na tayo sa verse 9 sa chapter 9 kanina pa tayo no? Chapter 9 ng Isaiah. Nevertheless, the gloom will not be upon her who is distressed. Yung kalungkutan ay hindi sa kanya, hindi pa papasa kanya kung siya man na nai-stress or sorrowful or in pain. Hindi sa kanya mapupunta. Kasi nung una, as when at first, he lightly esteemed. Nung una kasi, he lightly esteemed si Almighty Father. Hindi niya masyadong mahal o hindi niya masyadong tanggap the land of Zebulun and the land of Naphtali. No? Yung Zebulun means honor, sacrifice, dwelling. And Naphtali means struggle. Yung mga taong nag-struggle sa buhay. Yung mga taong hindi non-Jews to, no? Yung mga taong nakatira lang sa lupain, pero hindi sila Jew, na sila ay may struggle sa buhay. And afterward, more heavily oppressed her. So, masyado siyang nahihirapan sa buhay. Ito yung mga Gentiles. By the way of the sea, beyond the Jordan, in Galilee of the Gentiles. Ano ibig sabihin ng by the way of the sea? Ang sea, si Jesus Christ. Di ba siya yung river? Ngayon, yung river, lagyan mo ng asin. Ano ang ginagawa ng asin? Nakakapaglinis, nakakapag haba ng ng lifespan ng alba, may daing, 'di ba makakain mo pa yung daing kasi nalagyan ng asin. At saka hindi siya uuurin, ganon.
So by the way of the sea, beyond the Jordan, in Galilee of the Gentiles. So yung mga Gentiles, ito yung mga Gentiles, non-Jews. Tayo, hindi tayo Jew, no? So, ang mga non-Jew, descending na sa mababang, mas angat kasi ang mga Jew, kasi sila yung chosen people of God. Dahil, kaya sila chosen people, Abraham, Isaac, Jacob, tapos sabi, ang promise ni Almighty Father, padadamihan niya yung anak ni Abraham. So, nagkaroon ng Isaac, ng Jacob, then the 12 tribes. And then, sa tribe ni Judah, doon galing yung si Jesus Christ. Kaya, inangatan yon. Kaya, yun muna ang pinili. Okay? Prioritize muna. Prioritize yung pagdadaanan ni Jesus. Okay? Pero tayo lahat, galing kay Adan, and then kay Seth. Kasi, yung lahi ni Cain, di ba pinatay si Abel? So, yung lahi ni Cain, hindi siya namatay, no? Nagkaroon siya ng madaming mga anak. Pero, nagkaroon nga ng, ang tawag doon? Yung Noah's Ark, nagkaroon ng great flood. Namatay yun. Ang natira lang ay si Noah. Si Noah ay anak ni Seth. Ay galing sa lineage ni Seth. Kaya yung galing sa lahi ni Cain, nawala na yon, eradicated na yon. So parang nag-start anew kay Noah. Naintindihan natin? And then si Noah naman, may anak naman siya, si Shem, si Japheth, at saka si Ham. So tatlong tao, sa isang tao tayo nanggaling kay Noah, dahil galing kay Seth. Tapos sa tatlong tao na yun na anak ni Noah, si Shem. Si Shem, pangalawang anak, sa kanya galing yung mga Jew, okay? Anak ni Shem. Siya ay blines ni Moses. At saka si Japheth. Sabi si Japheth, dadami ang lupain. Si Shem, dadami ang mga anak at lupain din, magiging mayaman, magiging fruitful yung kanyang abundance siya. Tapos, si Ham. Ang ibig sabihin ng Ham ay burn or burnt. Sunog. Sabi, si Ham ay magiging servant. Yung mga lahi ni Ham, magiging servant ni Japheth at saka ni Shem. So, kung if we check the people now, sino ba ang mga mayayaman ngayon? Si Shem. Kung mapapansin niyo lang, no? Kung open lang ang eyes niyo, no? Wala tayo sa racism, ha? Wala tayo sa racism. Kung open lang ang eyes niyo, sinong mayaman ngayon? Yung Shem, ano sila? Caucasoid. Yung shape ng buto nila, no? Yung si Japheth, yung shape ng face, ang bone structure is Mongoloid, mga Chinese, Japanese, Korean. And then si Ham, ang bone structure niya, Negroid. So yung sa Egypt, lahi sila ni Ham. Okay? Lahi sila ni Ham. Kaya dark-skinned sila. And then, di ba sa Egypt, tapos pababa ng Egypt, asan yon? Ano yung mga country pababa ng Egypt? Makikita niyo, di ba? Tingnan niyo yung mapa. Ngayon, si Shem, ang lahi niya, mga Arabs, Israelites, and then, yung Tyre and Phoenician. No? Yung Tyre, magagaling silang gumawa ng ship. At sila ay mga Phoenicians din, yung lineage nila. So, sila naman ay naka-invento ng alphabets at maganda sila gumawa ng ship. Nag-travel naman sila dahil matibay yung pagkakagawa na ng ship. Napunta sila saan sila nagpunta? Sa UK, gano'n. Kaya meron tayong alphabets dahil sa Phoenicians. O, lahi sila ni Shem. Na, hindi nila alam. hindi nila alam
Nalahi sila ni Shem. Ngayon, pag sinasabing anti-Semitic ka, ibig sabihin, galing yun sa word na Shem, Semitic, no? Naiba yung word, naiba yung letters. Pero doon din yun galing. Pag sabing anti-Semitic ka, ibig sabihin, ano ka, ayaw mo ng mga Jews. Okay? Or ayaw mo ng mga lineage ni Abraham. Yung ibang mga anti-Semitic, hindi nila alam, galing din sila kay Shem. Na magulo sila magulo ang tao. Sila rin. Hindi nila naiintindihan kasi nga, hindi nila, ewan ko kung ba't nila naiintindihan. No? Kaya tayo, Gentiles tayo, dahil nga, hindi tayo galing sa Abraham, Isaac, and Jacob. Doon tayo galing sa, kung may lahi man tayo, no? Lahi na ng India, ganon, na halos kapareho lang din ng Arab. Kadikit yun eh. Kung titignan nyo yung mapa, dikit-dikit, no? Pero may mga lahi rin tayo ng mga Singket, ganon, kasi nag-travel din ang mga Chinese sa atin, ang mga Japanese, sinakop din tayo, iba-iba na ang itsura natin. Ha? At may lahi rin tayong Spanish, no? So, saan galing ang mga Spanish? Lahi rin sila ng nagmix na eh. Lahi ng kay Shem, tapos nagmix sila ng lahi ng kay Ham. Okay? Ewan ko kung naiintindihan yung sinasabi ko. Ngayon, kaya nga tayo ay Gentiles. Dahil ang Gentiles means aliens or foreigners or non-Jews. Ngayon, by the way of the sea, dahil kay Jesus Christ, nasasakupan tayo ay nasasakop ng mga aliens and foreigners dahil tayo ay aliens and foreigners dahil tayo non-Jews. Ngayon, tanggap na tayo. Okay? The people who walk in darkness have seen a great light. The people who walked in darkness. The people, lahat na ng tao sa buong mundo. Kasi nga, prophetic book ito. Hindi pa to nangyayari. It's in the process pa lang. Those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. Sino yung light na nag-shine sa atin? Na mga Gentiles tayo. Si Jesus Christ. Nung naipako si Jesus Christ on the cross, kasali na tayo doon na masasave. Na iba na yung covenant. Kaya nga, New Testament, New Covenant, New Contract. Verse 3, you have multiplied the nation and increased its joy. Si Jesus Christ, blines niya tayo at pinasaya niya tayo, binigyan niya tayo ng joy. They rejoice before you according to the joy of harvest, as men rejoice when they divide the spoil. Masyado tayong spoiled kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Tanggap nila tayo. For you have broken the yoke of His burden. Natanggal na yung kasalanan dahil nga dumating si Jesus Christ. Broken the yoke of His burden and the staff of His shoulder and the rod of His oppressor as in the day of Midian. Yung buwat-buwat natin na burden, natanggal na. It was broken already because of Jesus Christ. For every washed sandal from the hostel, from the noisy battle, and garments rolled in blood will be used for burning and fuel of fire. So dati nun, puro war, no? Ngayon wala nang war. War na, nung time na yun kasi, puro away-away, no? Pero, dahil nga kay Jesus Christ, mawawala na. Magkakaroon na ng peace pagdating ni Jesus Christ. Ito yung government ni Jesus Christ na itatatag here on earth. Yung New Jerusalem. Na hindi pa nangyayari.
For unto us a child is born, unto us a son is given. Si Jesus Christ ay pinanganak. Yung anak ay binigay sa atin. Kaya magkakaroon ng peace on earth pagdating ni Jesus Christ. Sa ngayon, wala pang peace. Puro pa tayo kaguluhan, pagalingan, awayan, kapitbahay, away-away, pamilya, away-away. Pero dahil kay Jesus Christ, darating ang panahon, magkakaroon na ng peace. And the government will be upon His shoulder. Literal na si Jesus Christ ang magtatatag ng government. Ito yung New Jerusalem. Pag dumating na yung the beast, at saka yung false prophet, pag nagkaroon ng marka na yung mga tao, darating na si Jesus Christ noon, no? After noon. Tapos, yung beast na nag-cause ng people to get the mark will be thrown in the lake of fire, as it's written in the book of Revelation. And also the false prophet and the dragon will be thrown into the bottomless pit. So, after nung time na yon, may mga remnant na matitira. And then, yung New Jerusalem, it will be established here on earth. Lilinisin ni Almighty Father, no? Kaya pero may matitira pang remnant. Kaya may government si Jesus Christ, and the government will be upon His shoulder, and His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So, hindi pa to nangyayari. Pero, yung nasa upper part, kasama na ang mga Gentiles. So, ngayon, in the process, kasama na tayo. Okay? Of the increase of His government and peace, there will be no end. Walang katapusan yung government ni Jesus Christ at yung peace on earth. Upon the throne of David and over His kingdom, to order it and establish it with judgment and justice. From that time forward, even forever, the zeal of the Lord of hosts will perform this. Gagawin ni Almighty Father to. Pag sinabi ni Almighty Father, gagawin niya to. Establish ang kingdom ni Jesus Christ here on earth. Yung may nagsasabi na naka-establish ng kingdom ni Jesus Christ here on earth, yung nagpapanggap na siya ay si Jesus, or nagpapanggap na, may nagpapanggap eh. Nakita ko nun, nagpapanggap, hindi yun si Jesus Christ, false teacher yun. Wala yun, no? Siya lang may sabi nun, hindi si Jesus Christ, hindi si Almighty Father. So verse 8, the Lord sent a word against Jacob, and it has fallen on Israel. All the people will know Ephraim and the inhabitant of Samaria, who say in pride and arrogance of heart. Binanggit na naman si Ephraim and the inhabitant of Samaria. Kasi si Ephraim, i-check nyo yung Hosea chapter 1, prideful and traitor siya. At saka ano siya, prideful, traitor, and binetray niya, no? Nakikipagkaibigan siya. Tapos pag hindi na niya, wala na siya makukuha, or na deplete na yung supply niya dun sa tao or sa entity na kukuhanan niya ng pera or kahit na ano na makukuha niya, lilipat naman siya sa kalaban. Ganun ang ugali ni Ephraim. Tsaka arrogante, no? Si Ephraim. Tingnan nga natin sa Hosea para matahimik na ako. Sabay ito sa Hosea, si Ephraim. Sorry, Hosea chapter 7 pala. Kaya pala hindi ako matahimik. Nasa Hosea chapter 7 pala. Kalak na overlook ko. Sorry.
arrogante, no? Si Hosea, si Ephraim. Hosea chapter 7, whenever I would heal Israel, the sins of Ephraim are exposed and the crimes of Samaria revealed. They practice deceit. Thieves break into houses, bandits rob in the streets, but they do not realize that I remember all their evil deeds. Their sins engulf them. They are always before me. They delight the king with their wickedness, the princes with their lies. Puro kasinungalingan. They are also adulterers, burning like an oven, whose fire the baker need not stir, from the kneading or the kneading of the dough till it rises. On the day of the festival of our king, the princes became inflamed with wine. Puro pagpapasarap sa buhay, puro paglalasing. He joins hands with the mockers. Their hearts are like an oven. They approach him with intrigue. Their passion smolders all night. In the morning, it blazes like a flaming fire. Puro passion, adultery. All of them are hot as an oven. They devour their rulers, all their kings fall, and none of them calls on me. Ephraim mixes with the nations. Ephraim is a flat loaf, not turned over. Foreigners sap his strength, but he does not realize it. His hair is sprinkled with gray, but he does not notice. Israel's arrogance testifies against him, but despite all this, he does not return to the Lord his God or search for him. Kahit nagkakasala si Ephraim, hindi niya nahanap si Almighty Father. Ephraim is like a dove, easily deceived and senseless. Mabis maloko. Ignorante. Now calling to Egypt, now turning to Israel. Now calling to Egypt, now turning to Assyria. When they go, I will throw my net over them. I will pull them down like the birds in the sky. When I hear them flocking together, I will catch them. Woe to them, because they have strayed from me. Destruction to them, because they have rebelled against me. I long to redeem them, but they speak about me falsely. Gusto ni Almighty Father na i-redeem or patawarin or i-save ang lahi ni Ephraim. Pero, they speak falsely about me, sabi ni Almighty Father. They do not cry out to me from their hearts, but wail on their beds. Puro adultery ang ginagawa ni Ephraim. Puro lust of the flesh. They slash themselves, appealing to their gods for grain and new wine, but they turn away from me. Puro debauchery ang ginagawa ni Ephraim, yung lahi ni Ephraim. I train them and strengthen their arms, but they plot evil against me, but they do not turn to the Most High. They are like a faulty bow. Their leaders will fall by the sword because of their insolent words. For this, they will be ridiculed in the land of Egypt. So, yun ang kasalanan ni Ephraim. Meron pa rito sa sa Hosea chapter 8 verse 8. They are from Israel. This calf a metal worker has made it. It is not God. It will be broken in pieces, that calf of Samaria. Ito pa. For they have gone up to Assyria, sa verse 9. For they have gone up to Assyria like a wild donkey wandering alone. Ephraim has sold herself to lovers. Though Ephraim built many altars for sin offerings, these have become altars for sinning. Kaya pala, galit si Almighty Father. Nasa Hosea chapter 7 and 8. Kaya hindi magiging nation ang Ephraim. Kaya nga si Manasseh ang ipinalit sa Book of Revelation. Tuloy natin
who say in pride and arrogance of heart, the bricks have fallen down, but we will rebuild with hewn stones. The sycamores are cut down, but we will replace them with cedars. Therefore, the Lord shall set up the adversaries of Rezin against him, spur his enemies on. The Syrians before and the Philistines behind, and they shall devour Israel with an open mouth. For all this, his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. Mayayabang, arugante. Kahit anak siya, or apo siya, or lahi siya ni Jacob. Mayabang siya. So tayo, wag din tayong magiging mayabang. Tingnan mo, ang sabi nyo ng arrogance. The bricks have fallen down, but we will rebuild them with hewn stones. Nasira nga ang brick, pero mas gagandahan namin yan. Gagawin namin, hewn stones. Sycamore trees na putol. Hayaan mo, papalitan namin yan. Mas maganda pa, cedars ang ipapalit namin. Yabang, no? Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Kaya tayo, wag tayong mayabang. Dahil hindi natin hawak ang buhay natin. Verse 13, for the people do not turn to him who strikes them. Yung mga tao, hindi lumalapit kay Almighty Father kahit na pinaparusahan ni Almighty Father. Kasi, kaya tayo yung pinaparusahan ni Almighty Father. Para magsisi tayo sa kasalanan natin. Hindi tayo para lumayo or maging prideful. Ay, pinaparusahan ako, mag-rebelde ako lalo. Hindi. He is our Father, our Almighty Father. Kaya tayo niya pinaparusahan. Kaya nga, pag pinaparusahan tayo, Lord, I'm sorry, Lord, nagkasala ako. Ganun ang gusto ni Almighty Father. We have to humble ourselves before God. Nor do they seek the Lord of hosts. Hahanapin natin, Lord, nahihirapan ako, Lord, sa parusa mo sa akin. Alam ko, nagkasala ako, pero humihingi ako ng tawad sa iyo. Ganun ang gusto ni Almighty Father. Gusto niya na bumabalik tayo sa Kanya. Tinuturuan niya tayo ng leksyon para maging kagaya tayo. Maging kagaya tayo ni Jesus Christ, maging holy, maging maayos. Yun ang gusto ni Almighty Father, pero hindi natin naiintindihan. Therefore, the Lord will cut off head and tail from Israel, palm branch and bulrush in one day. The elder and the honorable, he is the head. The prophet who teaches lies, he is the tail. Si Almighty Father, puputulin niya yung head at saka tail. Sino yung head and tail ng Israel? Ano ba yung Israel? Yung mga tao na nag-struggle. Diba word ng Israel meaning people who struggled and prevailed. So, sino yung cut off head and tail? Sino yung head? Yung palm branch. Yung palm branch kasi, trunk, sila ay nakadikit sa trunk ng tree. Sila yung kumukuha ng mga nagta-transport ng mga water papunta sa roots, ganon. Tapos yung bulrush, siya naman yung dulo ng halaman, yung parang cattail, yung parang hindi masyadong importante. Puputulan ni Almighty Father yun. The elders and the honorable, sila yung head, no? Sino ba yung elders and honorable? Mga leaders of the land. Mga kinikilalang leaders. Sino na naman yung tail? Yun yung prophet who teaches lies. He is the tail. Ulitin natin na, verse 15. The elder and the honorable, he is the head. The beast. The prophet who teaches lies, he is the tail. The false prophet. Ano yung kabuuan na yun? Dragon, di ba? May head yung dragon at may tail yun. So, yung dragon na yun, yun yung demon. Okay? Sa Book of Revelation. Sa mundo natin, merong head na
pinamumunuan ng demons gaya ng sa Book of Revelation na hindi pa nangyayari to. And then yung prophet, yun yung nagpa-follow up para i-support yung head. Yun yung tail, yun yung false prophets, yung supportahan niya, yung the beast. For the leaders of these people caused them to err, and those who are led by them are destroyed. Sisirain ni Almighty Father yung leaders. Kasi sila ang nagpipilit sa mga tao na magkasala, or sila ang nangunguna para magkasala ang mga tao. Therefore, the Lord will have no joy in their young men, nor have mercy on their fatherless and widows. So, darating ang oras, mawawala ang gana, or mawawala ang help ni Almighty Father sa mga tao. At hindi sila maaawa sa mga fatherless sa mga widows. Dahil, for everyone is a hypocrite and an evil doer, for every mouth speaks folly. Baka sabihin niyo, hindi, tinanggap ko na si Jesus sa puso ko, sa buhay ko. Kung tinanggap mo na si Jesus Christ sa puso mo at sa buhay mo, anong pagbabago ang nangyari sa'yo? Hindi ka naman ang chichismis ng tao, naninira ng tao. Ha? Hindi ka ba ipokrito? Hindi ka ba evildoer? Minsan hindi ka aware na mali pala ang ginagawa mo. Ano yung mali na ginagawa mo? Na hindi ka aware. Promoting, sometimes no, as simple as promoting family planning. Gugulat ba kayo? When you promote family planning, that's it's very evil. Why do you promote family planning? Hindi, we are helping the family para makaangat sila sa buhay, para konti lang ang anak nila. Bakit? Ang sinasabi ni Almighty Father, mag-multiply tayo, magparami tayo. So, bakit mo pipigilan or ihinder ang mga tao na mabuntis, na dumami? Bakit? Alam mo ba ang future ng mga tao na maghihirap ang mga tao na pag maraming anak? Hindi naman, di ba? So, bakit mo pinipigil? So, as simple as that, family planning. That's it's an evil thing. Pati na yung sa mga gamot. Pinapromote mo yung gamot, hindi mo naman alam kung ano ang laman ng gamot. Alam mo ba yung laman ng gamot na binibigay mo? Mga doktor naman, mga nurse. Alam lang ninyo maglagay ng gamot. Hindi, ano yung gamot yan? Sabi ng doktor, itong ingredients. Are you sure that's the ingredients of it? So, may nakita kang, itong ingredient, ano ba ang effect ng ingredients na yan? So, that's sorcery. Ha? Pharmakeia, that's sorcery. Evil doer. Promoting evil. Yung, kukwento ko lang, yung ate ko, may anak siya, no? Unang anak niya, no? May binabanggit yung doktor sa kanya kasi bibigyan niya yung baby, yung pamangkin ko dati baby pa siya. Bibigyan siya ng gamot. Sabi ng doktor sa kanya, ito may effect ito. Pero ang effect nito 1 in 1 million lang. Sabi nung, hindi na intindihan ako, ina-explain ng doktor. Ina-explain ng doktor itong gamot na to, para to sa baby, pero meron tong effect, no? Na hindi magandang effect, pero 1 in 1 million lang. Papayag ka ba na lagyan yung anak mo ng ganitong gamot? Sabi ng doktor sa kanya. Nung time na yon hindi niya naiintindihan. Nagpalagay yung anak niya, pinalagyan niya ng anak niya ng gamot. Wala namang naging effect sa anak niya. Okay? So, lumaking maayos. Yung pangatlong, pangilaman yung anak niya. Pangatlong anak niya ngayon. Doon lang niya naintindihan kung ano yung sinasabi ng doktor sa kanya. Kasi nga, hindi masyadong,
in-explain sa atin kung ano ba ang epekto ng gamot na ito. Hindi in-explain mabuti. Kaya gaya niya sabi ate ko, ngayon lang niya naintindihan kung ano yung epekto ng gamot. Yan yung pala yung epekto na sinasabi ng doktor, ng pedya ng anak ko dati. Ngayon lang niya naintindihan. Nung nagkaroon siya ng pangalawang anak na merong mild autism. Noon lang niya naintindihan yung sinasabi ng doktor na may effect yun 1 in 1 million. Ngayon, dumami na. 1 in, hindi, siguro mga 10 in 1,000. Ang dami na kasi ngayon eh. Ha? Nung krineta ni Almighty Father, baby tayo, di ba, malinis tayo. Bakit mo lalagyan ng dumi ang katawan ng baby? Hindi ko maintindihan. Bakit mo lalagyan ng dumi ang katawan ng baby? Hindi, para hindi magkasakit. Bakit hawak pa natin ang buhay ng tao? Pangungunahan mo si Almighty Father. Hindi, para hindi makasakit yan. Science yan. Effective yan. Pag hindi mo alam, up to now, nasa process of ano pa rin yan, testing. Hindi naintindihan ng tao. Evildoers. Pinopromote natin, nakikiisa tayo. Ha? For everyone is a hypocrite. Ipokrito tayo. Kunyari, nagtitiwala tayo kay Almighty Father. Pero hindi, ito gamot na to eh. Kailangan kailangan yan para mabuhay. Nabuhay ka, hindi. Naglalo ka ng kasakit. Lalo ka ng hina. And everyone speaks folly. Kalokohan ang pinagsasabi lang ng mga tao. Ano ang wisdom? Wisdom of a man is foolishness to God. Nakalagay sa Bible. Hindi kasi natin alam ang mga bagay-bagay. Akala natin, pag nagbasa tayo, alam na natin lahat yan. Pag doctorate na ako, alam ko na yan. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Si Almighty Father may hawak ang buhay natin. Kahit ang dami mong alam, ito, gatong inumin mo, gatong gamot mo, mag-inom ka ng ganyan, hindi ka magkakasakit, hahaba buhay. Hindi rin. Hindi rin. Si Almighty Father pa din. Kaya hindi ko sinasabi sa inyo kung ano ang dapat ninyong kainin, kainin niyo yung gusto yung kainin. Kasi si Almighty Father may ako ng buhay natin. Kahit pa sabihin natin, healthy living kami, hindi kami kumakain ng mamantika, or hindi kami kumain ng sugar, wala. Hindi, wala. Si Almighty Father may ako ng buhay natin. Kaya wag tayong mayabang. Wag tayong matalino. Walang talino kay Almighty Father. Si Almighty Father ang pinakamatalino sa lahat. Ha? For all His anger is not turned away, but His hand is stretched out still. Galit pa rin si Almighty Father sa kasalanan natin. Mayayabang tayo lahat. Porque nakapag-aral ka sa Oxford. Yabang. No, hindi rin. Hindi mo pa rin alam ang lahat. Nakakahiya lang. Huwag tayo magsalita dahil nakakahiya lang kay Almighty Father. Kaya ang importante, si Almighty Father, siya ang nakakaalam na lahat. Sa Kanya tayo lahat lalapit. Kay Jesus Christ. At kung kailangan natin ng hustisya, si Almighty Father, lahat takbuhan natin si Almighty Father. Yung tao, hindi natin matatakbuhan. I-deny tayo ng mga tao. Akala natin, etong taong to matibay ito, bibigyan niya ako ng hustisya, tutulungan niya ako. Hindi, iiwan ka rin ng mga tao. Si Almighty Father, hindi kanya iiwan. Hindi kanya i-deny. Hindi niya tayo bibiguin. Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Never. Na-try ko nang lumapit sa tao. Iiwan ka ng tao. Kahit ka mag-anak mo, iiwan ka. Si Almighty Father, hindi. Never. Kaya, every mouth speaks folly. Lahat tayo.
hindi lang folly na sinasabi ng bibig natin, and is, kung magbabasa tayo ng Bible, pag galing sa Bible, hindi ito foolishness itong Bible, dahil ito ay salita ng Diyos. This is the word of God, full of knowledge and wisdom itong Bible. So verse 18, for the wickedness burns as the fire. It shall devour the briars and thorns. Yung kasamaan ng tao, nakakasunog na parang apoy, naggalit ng apoy, no? Yung wickedness, yung evil works ng mga tao, sinusunog tayo na parang apoy. It shall devour the briars and thorns. Ito rin ay kumakain or sinusunog din niya yung mga unfruitful briars and thorns. Unfruitful na mga tao. Yung wickedness, nakakasira yon, no? Na parang apoy. At yung wickedness din ay kinakain niya yung mga taong unfruitful. Yung mga dry, mga weeds, na. And kindle in the thickets of the forest. Ano yung kindle? Mas lalong dumadami o nakikindle ang fire sa dense part of the forest. Asan ang dense part of the forest? Dense part of the world. Ano yung dense part of the world? City, di ba? Mas maraming mga kasalanan ang mga tao doon. Yung city na sama-sama tayo, makakasalanan tayong lahat. They shall mount up like a rising smoke. Through the wrath of the Lord of hosts, the land is burned up dahil sa galit ni Almighty Father. Ang lupain ay masusunog. And the people shall be as fuel for the fire. Ang tao ang magiging fuel ng fire. Tayo ang magiging pampadami or pampalakas ng apoy. No man shall spare his brother. Sa sobrang dami ng kasalanan ng tao, tayong mga makakasalanan. No man shall spare his brother. Ano tong ibig sabihin, no? Itatraidorin niya kahit niya kapatid niya, itatraidorin niya. Hanggang ngayon, nagtatraiduran tayo, di ba? Magkakapatid, magkakapitbahay, magkakakilala, magkakaibigan. Nagtatraiduran tayo. Nagsisinungalingan tayo. Ang gagaling natin. Magagaling tayong gumawa ng kasalanan. Kahit kadugo natin. Kahit kaibigan natin. And he shall snatch on the right hand and be hungry. He shall devour on the left hand and not be satisfied. Dalawang kamay na ang ginagamit, hindi pa rin satisfied. Yung he shall snatch on the right hand, ibig sabihin, kaya right hand, right, di ba? Correct, yung correct. Gagamitin niya yung kanyang kamay sa kamalian, hindi niya gagamitin sa tama. Ngayon, pati na yung left hand niya, ganon din ang gagawin. Kahit na magnakaw siya, lahat na ng aspeto ng buhay niya, siraan, awayan, chismisan, he shall devour on the left hand and not be satisfied. Hindi tayo satisfied. Hindi matapos-tapos ang kasalanan natin. Every man shall eat the flesh of his own arm. Ano yung flesh of his own arm? Hindi to cannibalism. Every man shall eat the flesh of his own arm. Ibibenta na niya kahit yung kanyang sarili. Para makakain lang siya, para maabsuelto lang siya, para sumikat lang siya. Ganun ang gagawin niya. Kahit sarili niya, ibebetray niya. Dignidad niya, integridad niya, yung kanyang morality, ibebetray niya. Dahil sa makasalanan tayo. Manasseh shall devour Ephraim, and Ephraim, Manasseh. Itong si Ephraim and Manasseh, magkapatid. Kahit magkapatid, ibebetray. Kadugo, ibebetray.
Together, they shall be against Judah. Kahit magkapatid, ibebetray kapwa kapatid. Tapos, ito si Judah kasi, tiyuhin nila, tito nila, o magkakamag-anak. Di ba nangyayari to? Magkakamag-anak, nag-aaway-away. Magkakapatid, nag-aaway-away. Magkakadugo, nag-aaway-away. Anak sa ama, ina, walang respetohan. Puro kasalanan ng mga tao. For all this, his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. Nangyayari to. At yung galit ni Almighty Father, hindi matatapos. His hand is stretched out still. Mayayabang. Kaya ang gagawin ng Almighty Father, paparusahan niya ang buong mundo. Itong mundo na to, ito ang Babylon. Hindi lang yung sinasabi niyo na isang religion na yun ang Babylon, na sitting on 7 hills. Hindi yun. Ang Babylon yung buong mundo. Kahit sinasabi mong Christian ka, ang laki ng pag nagpapautang ka, ang laki ng ng sigil mo sa, ano ba tawag doon, tubo mo. Kahit sinasabi mong Christian ka, naninira ka pa rin ng kapwa-tao. Kahit sinasabi mong tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, pero naninismis ka pa din. Nakita ko kayo. Kunyari, pagpipray natin, pero hindi, sinisiraan ninyo. Kahit kaibigan ninyo. Kunyari, di joke lang yun, kaibigan kita, joke lang yun, di ba? Nagbibiruan lang. Hindi joke yun. Walang kaibigan mo, sasaktan mo. Tapos sabi mo, joke yun. Underhanded, ano yun? Parang underhanded joke na kunyari, joke lang, pero ang totoo, sinasaktan mo siya. Sakit na pailalim. Para kunyari, hindi halata, imamanipulate mo siya ngayon. Para kunyari, hindi halata, konti lang, no? Pero minamanipulate mo. Sinasaktan mo. Galit si Almighty Father sa mga ganong klaseng tao. Lahat tayo makasalanan. Tinataas lagi natin ang ating sarili. Sabi natin, magaling tayo, matalino tayo. Bakit siya ang na-promote? Bakit hindi akong na-promote sa trabaho? Mas magaling ako. Sino ba siya? Mas mataas ang pinag-aralan ko. Tapos sasabihin mo, Kristiyano ka. Bakit mas mataas ang grade niya kaysa sa akin? Bakit mas mayaman siya? Sino ba siya? Maganda ba siya? Ang pangit naman niya. Ganon. Siraan ang mga tao. Anak sa magulang. Magulang sa anak, buong pamilya, pati ang buong society, pati ang mga kapitbahay. Wala kang mapagtiwalaan. Ang mapagtitiwalaan lang natin si Almighty Father. Gito ang society natin, gito ang mundo natin. Kung noon, nababanggit na to, alam ni Almighty Father, at may nangyayari na noon, at nangyari ng paulit-ulit, hanggang ngayon, paulit-ulit ang kasalanan ng mga tao. Buti, very patient si Almighty Father sa atin, tsaka si Jesus. Binibigyan pa niya tayo ng time. Dahil yung kingdom ni Jesus, it will never end. Pag nagkaroon na ng mark of the beast yung mga tao, no? Tandaan niyo, no? Bagbasa kayo ng Book of Revelation, tandaan niyo, meron namang mga signs doon eh. Okay? May darating na dalawang olive trees anointed by the Almighty Father.
Pagtatawanan niyo yung dalawang tao na yun. Hindi niyo paniniwalaan yun. Kaya inisan ng mundo yung dalawang tao na yun. Sana ma-identify natin sila. Kung sa time natin sila darating. And then after nun, patuloy pa rin na gumagana yung 4 horsemen. Patuloy pa rin yung calamities. At i-reveal ng beast ang kanyang sarili. Pag ready na yung kanyang mark of the beast, sasabihin na niya sa mga tao, kailangan niya ng mark of the beast. Kailangan ilagay sa hand nyo or sa noon ninyo. Kasi pag wala kayo nito, hindi kayo makakabili. Hindi kayo makakalabas ng bahay. Hindi kayo makakapag-continue ng business ninyo. Nung time nang may sakit yung mga tao 2 years ago, anong sabi? Huwag kayong lalabas. Hindi kayo pwedeng pumasok sa isang building pag wala kayong gamot sa katawan. Sabi, di ba? Pag wala kayong gamot sa katawan, hindi kayo pwedeng pumasok sa lahat ng public places. Dapat sa loob lang kayo ng bahay. So, ano na yun? Test na yun sa atin. Pinapractice na yung mga tao. Ay, pwede palang mangyari yun. Napag-aralan na ng mga kinauukulan. Yung kinauukulan na sabi ko, yun yung member sila ng beast. Pero hindi sila yung beast. Member lang sila. Meron pang nakatago doon. May nakatago pang mas beast pa sa kanila. Na they are into sorcery. Sorcery, pharmakia, gamot na minimix-mix nila. I-check nyo yung mga gamot na iniinom ninyo. Ha? Yung, especially yung mga gamot na matatapang. May mga mercury yon. Alam nyo ba? Binabawalan tayong gumamit ng mercury, pero yung gamot na matatapang na para sa may mga sakit sa yung malalang sakit, may mercury yon. Napakamahal na gamot, may mercury, at hindi pa guarantee na gagaling ka talaga. So, ano ang guarantee? Sino ang guarantee? Saan tayo sure? Kanino tayo sure? Kay Jesus Christ. Kay Almighty Father. Sa kanila tayo sure. Kung yung pamilya mo nga, iiwan ka, tatraidorin ka, yung ibang tao pa kaya. Pero yung Creator natin, hindi niya tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan. Yung asawa niyo hanggang dyan lang yan. Hanggang support lang yan. Okay? Wala rin silang magagawa. Ang may magagawa, ang may power, si Almighty Father, si Jesus Christ. Kaya lagi tayong magpe-pray. Lalapit kayo sa leader ng religious organization ninyo. Wala magagawa yan, hihingan lang kayo ng donation. Hihingan kayo ng donation nun. Niwala kayo sa akin. Lalapit kayo. Ipagpapray namin kayo, tapos hingin na magbabayad kayo ng donation. Walang mangyayari. Hindi kayo gagaling doon. Para tayo gumaling spiritually, no? Kay Jesus Christ. Dumiretso tayo kay Jesus Christ. Magpakaluluhod tayo, magpaka-humble tayo. Kay Almighty Father. Wala nang iba pa. Kahit sa pinakamagaling na gamot pinaka-expert kayo magpunta, hindi kayo gagaling sa sakit. Si Jesus Christ ang makapagagaling sa atin. Dahil ang kasakit naman natin, hindi naman talaga yung physical kundi yung spiritual. Ang sakit natin, kasalanan. Kaya tayo namamatay, kaya tayo nagkakasakit, kasalanan. Kaya lalapit tayo kay Almighty Father, cling on to Him.
read the Bible. Huwag nang magyabang. Bakit pa natin kailangan pa magyabang? Para saan pa? Para kanino? Hindi gusto ni Almighty Father ng mayabang. Kaya mababasa tayo ng Bible, ha? Papakumbaba. At saka iwasan yung huwag nang mag-idolatry. Galit na galit si Almighty Father sa idolatry. Magbasa kayo ng Old Testament. Kitang-kita natin yung galit ng Almighty Father. Very vocal si Almighty Father about idolatry. Galit siya talaga. Kaya lagi tayo magpe-pray and humble ourselves before our God in Jesus Christ. Ask the guidance of the Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.